Salamat po sa pagkintulot ninyo na ako ay gamitin ng Panginoon na ibahagi ang salita ng Diyos. At nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Bishop Moses Tungalao, Bishop Rachel, at lahat po na alagad ng Panginoon. At lalo na sa inyo mga kapatid na mga warden, nag-aalaga sa mga PDLs, salamat din at I believe na nandun kayo na ginagawa ninyo rin ang inyong trabaho. At sa mga PDLs, salamat sa pagbigay ninyo ng inyong panahon para makinig sa salita ng Diyos. At siguraduhin ko na wala pong malulugi sa pakikinig sa salita ng Panginoon, kundi magkaroon po ng blessing, maging mapalad. So dito sa Matthew chapter 21 verse 28 to 32, dito po natin simulan ang ating Bible study tungkol po sa parable of the two sons, parabulo ng dalawang lalaki na anak. At sabi dito sa verse 28, ang scripture po natin, sabi po dito, okay, simulan natin. You can, andyan siguro sa Eskinosa. Sabi dito na sinabi pa ni Jesus sa kanila, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Tumapit siya sa panganay at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Ito yung sabi ng ama sa kanyang panganay na anak. At sumagot yung anak sa verse 21, sabi, ayaw ko po. Talagang ayaw talaga, no. Ganun. Pero mamaya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. So, yun, naalala nila or na-realize niya na hindi po mabuti yung kanyang ginagawa. So, nagsisi at sumunod. Sumunod sa utos ng kanyang ama. Dito sa verse 30, dahil hindi po siya, yung tatay ay sabi po ng unang anak na ayaw niya kaya lumapit yung tatay, yung ama sa isang anak. At sabi dito na lumapit din ang ama sa bunso at ganun din ang sinabi. Sumagot ang bunso, opo, pero hindi naman siya pumunta. Hindi napunta yung bata. Opo, sabi niya, pero hindi pumunta. Kaya dito sa verse 31, sabi dito na sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, yung mga disciples ang tinatanong ni Jesus dito. Sumagot yung mga disciples, sabi na, ang panganay, yung first, sinabi ni Jesus sa kanila, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam natin na yung mga naniningil ng buwis ito, at saka mga babahera, lasinggero, ito ay mga kasalanan. Sila ay makasalanan na tao. Pero kahit na sila po ay, sabi ni Jesus na kahit na itong mga naningil ng buwis at saka itong sa verse 31, yung sabi dito na mauuna pa yung maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo, sa mga yung mga religyoso na tao na papasok sa kaharian ng Diyos. And so, isang example na sinabi ni Jesus yung mga naniningil ng buwis, mga bayarang babae, sabihin mga makasalanan na tao, kung dahil bakit po sila ay mauuna sila na papasok sa kaharian ng Diyos dahil napakinggan nila yung sa verse 32 na sabi doon na napakinggan nila sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo
at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay, pero hindi kayo maniwala. Sabi niya sa mga religious people. Pero ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa na rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya. Patuloy natin na basahin ito. Ang makikita natin dito ay may dalawang Tagalog sa will na tinatawag natin. Mayroon yung kagustuhan. There are two kinds of will dito. At itong dalawang kagustuhan or will ay palaging nag-aaway. Ito, they contradict to each other. Ang una is yung God's will at saka yung self-will. Makikita natin diyan sa verse 29. Makikita natin ang picture or talagang example or what do we call that, yung ebidensya ng tinatawag na God's will at saka yung self-will. Kasi dito sa verse 29, yung isang anak, ito, dinidemonstrate, pinapakita dito ang isang ebidensya ng tinatawag natin na God's will. So sabi niya, nung sinabi ng ama sa kanya na actually God is, the Father represents God, ninirepresenta ang Diyos. At yung anak na dalawa, ninirepresenta yung mga tao dito sa mundo. So, yung ama, sabi niya sa kanyang anak, pumunta ka sa harden. Pero ang sabi ng anak na ito, sabi niya, ayaw po. Pero mamaya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Kasi ang gusto ng ama, pumunta yung kanyang anak sa harden, magtrabaho, o to the field na magtrabaho dyan. Pero sabi ng bata na ayaw po. Ibig sabihin, ang God's will is no to self, but yes to God. Kasi yung gusto ng ama, pumunta ka sa harden. Kaya yun, na-realize niya. Nag-isip-isip siya at sabi niya, ay, masama itong ginawa ko. So, sabi niya na, oh yes to God, no to self. Ang gusto ng kanyang katawan is, ayaw pumunta na magtrabaho. Ayaw sumunod sa utos ng kanyang ama. Pero, na-realize niya, naalala o na-evaluate niya yung kanyang nag-isip-isip at mali itong ginagawa ko sa yun. Ito yung gusto ng aking ama na pumunta. So, sabi dito, nagbago yung kanyang isip at pumunta sa gusto ng kanyang ama. Sumunod sa gusto ng kanyang ama. So, ibig sabihin na ayaw sa sarili, pero yes to God. Yun po, ang isang picture ng God's will. Hindi yung katawan. Gusto ng katawan ang sinusunod, kundi yung gusto ng Panginoon. At yung verse 30, dito natin makikita rin yung tinatawag na self-will. Because yung isang anak, ito, kita natin na lumapit yung ama sa bunso at sinabi rin sa kanyang unang anak. At sumagot yung bunso at sabi, Opo, pero hindi naman siya pumunta. Ibig sabihin, ang self-will is yes to self but no to God. Ayaw sa yes to self or yes, gusto sa kanyang katawan, pero ayaw sa Diyos. And that is not good. Ito natin makikita kung ano ang diferensya nitong dalawang anak. Yung isa, sinusunod yung kagustuhan ng Diyos. Yung bunso, sinusunod yung kagustuhan ng kanyang katawan. Self-will na tinatawag natin. Alam natin na itong self-will na ito, or gustong-gusto ng katawan, ang gustong sinusunod, ito ay hindi po nanggaling ito sa tao. Actually, ito yung dahilan kung bakit naputol yung relationship ng tao sa Panginoon dahil sa self-will. Sinusunod yung gusto ng kanyang katawan.
At ang gusto ng katawan na ito, self-will, is it is actually started from heaven, kung saan nagsimula ito. Sa langit po, nagsimula kay Lucifer, saan nagsimula ng tinatawag na self-will. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Kinik out po ng Panginoon si Lucifer, si Satanas mula sa langit. Mababasa ninyo yan sa Isaiah chapter 14 na ito yung sabi niya ni Lucifer. Kung basahin natin sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, sabi dito, kaya nga, nahulog ka mula sa langit, sabi ng Panginoon kay Lucifer, Satanas, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, morning star, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Verse 13, sinabi mo sa inyong sarili. So you see, sa kanyang sarili, sinasabi niya sa kanyang sarili, aakyat ako sa langit. Yung ako na salita means self, aakyat ako sa langit. Yun ang kanyang sinabi, self-will. At ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Oh, mayroon yung gusto ng kanyang sarili, self-will, na karamihan po yun ang iniisip ng mga tao. Pinanguna nila yung kanyang gusto ng kanilang katawan. So, ito yung ginawa ni Lucifer. At sabi niya, uupo ako. Yan. Ilang beses na sinabi niya na ako, or I. Uupo ako sa taas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Kaya hanggang sa verse 14, aakyat ako. Nandun naman, aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging kaya ng kataas-taasan Diyos. So, yun po ang sinasabi ni Lucifer sa kanyang katawan, self-will. Ayaw niya na maging mababa siya kaysa Panginoon. Gusto niya na maging mataas siya kaysa Panginoon. Kaya ano ang resulta? Yung nabasa natin sa verse 12 na ibinagsak ng Diyos siya mula sa langit. Kaya ito ang dahilan kung bakit kung may pride, kung mayroon pong self-will, ay hindi ka tataas. You cannot go up, but instead, bababa ka sa babagsak ka, gaya nangyari kay Lucifer. And so verse 14, akit ako sa verse, dito sa verse 15, itong verse, sabi dito na, verse 15, wala bang, okay, mayroon pang verse 15. Yan. Pero ano ang nangyari sa iyo? Sabi ng Panginoon, dinala ka sa lugar ng mga patay, sa pinakamalalim na hukay. So, ang ginawa ng Panginoon, kasi tinisting po ng Panginoon yung mga angels. Si Lucifer ang isang angel sa langit. Siya po ang nagsimula ng self-will, kagustuhan ng katawan. Tinisting ng Panginoon yung mga angels. Natuklasan na yung mga angels ay may self-will. Kaya ano ang nangyari? Binagsak. Yung sabi doon na binagsak ng Diyos si Lucifer dito sa lupa. Hindi niya pinadala sa impyerno kagad, kundi sa lupa. At may kasama si Lucifer na 1/3 of the angel, naging demon sila. Yeah. Mayroon po yung mga demons, mga wicked spirit, evil spirit sa mga iba't ibang sulok ng lupa dito sa mundo. At yun po, sila ang gumagawa ng mga masasama. Ginagamit ng demonyo ang mga tao na gumawa ng masama. Kasi gusto niya na yung plano ng demonyo is to kill, to steal, and to destroy. Yun po ang kanyang mission. Yun. Pero hindi po binagsak ng Diyos, diniriso sa impyerno, kundi dinala dito sa lupa para to test also Adam and Eve. And lumapit si Satanas kay Adam and Eve sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 2, ang utos ng Panginoon kay Adam and Eve is you do not eat from the tree of the knowledge of good and evil, sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Yun po yung utos ng Panginoon sa tao na pag nilang kainin yung bunga ng kahoy sa basahin natin dyan. Yun.
Sa verse 16, ito yung utos ng Panginoon sa tao na you need to obey. At sinabi ng Diyos sa tao, makakain ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halaman. Sa verse 17, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Yun po yung utos ng Diyos na pwede mong kainin ang bunga ng kahoy na nandun sa halaman, pero huwag mong kainin yung bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Kasi mamamatay ka. Ibig sabihin, hihiwalay ka sa Panginoon. Mawawala yung koneksyon mo sa Panginoon. Sa Genesis chapter 3, sabi doon, pumunta yung demonyo, tinukso niya yung si Adan at sa Cain. Nang nangyari, isinuko ng tao ang authority na pinagin ng Panginoon sa kanila. So, what happened? Yun, yung characteristic ni Satanas, ni Lucifer na self-will, ay yun po ang naibigay din sa tao kay Adan and Eve. Kaya makikita natin dito yung nabasa natin sa parable ni Jesus Christ na mayroon po yung tinatawag na God's will and self-will. At itong self-will na ito ang dahilan kung bakit nahulog ang tao sa Diyos. Pero ang gumagawa sa kagustuhan ng Diyos, ano ang mangyayari? Sa Genesis, dito sa balikan natin yung scripture natin doon na Matthew chapter 21, sabi doon na makakapasok. Tinanong ni Jesus sa mga disciples, sino sa dalawa ang sumusunod sa utos ng kanilang ama? Sa will of God. The will of God is utos ng Diyos. Yun po yung God's will na sinatawag natin. Sino po sa kanila? Yun ang tanong ni Jesus sa mga disciples. At ang sabi ng mga disciples, yung unang anak. The first. Yan sa Matthew chapter 21 verse I think verse 31. Yun. Sino sa ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? The will of the Father. The will of the Father is God's will. Ito yung gusto ng Panginoon or kalooban ng Diyos. Sumagot ng mga disciples, sabi nila, ang panganay at ano ang makukuha ng mga tao na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Sabi dito na, sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ang totoo ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit pala masamang tao, kahit na makasalanan na tao, kahit na anong klaseng kasalanan ang ginawa ng isang tao, kung itong tao na ito ay sundin ang kagustuhan ng Diyos, sabi dito na mapabilang sa kaharian ng Diyos. He can enter the kingdom of God. At ano po ang sabi dito sa verse 32? Ang isang requirements para makapasok po ang isang tao sa kaharian ng Diyos is, sabi dito na, sapagkat dumating sa inyo si Juan na nagpapabautis, na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Ang unang gawin natin is kailangan maniwala sa salita ng Diyos, then magsisi, sumunod sa utos ng Diyos. Kasi itong baptism, water baptism actually, na tinuturo ni John the Baptist is tungkol po sa pagsisisi. Kahit na isang tao ay mabautismohan, kung hindi magsisi, walang kwenta yung baptism. So, importante po yung maniwala ka at magsisi sa ating kasalanan. At yun po, magkaroon ka ng magkaroon ka ng pagkakataon na pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung tamang daan na gawin ng isang tao na mas gaya natin na makasalanan. Magsisi, maniwala kay Jesus, magsisi at sumunod sa iyo, magpabautismo. Pero importante yung pagsisisi yun.
Kasi kahit na magpabautismo ka dyan, ang bautismo po ay hindi for membership, hindi pag-membership, pag-membro sa anumang pangalan ng iglesia or church. But this is a command of God ang baptism na ito yung para sa pagsisisi. At praise the Lord, kasi kahit ngayon, ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago, patuloy pa rin na pwede natin sundin. At ito po yung ginawa ng mga maniningil ng buwis at saka yung mga bayarang babae prostitutes at mga tax collectors. Ito yung sabi ni Jesus na napakinggan nila, yung tinuturo ni John the Baptist na ito yung ito yung kagustuhan ng Diyos. God's will is for us to go and work, trabaho sa halaman. Ano po yung garden of God? Actually, yung kaharian ng Diyos. Palikuran natin yung self-will, na ang self-will is actually the kingdom of the devil. The kingdom of Satan is self-will. Pero the kingdom of God is God's will. Yan. So, gusto ng Panginoon na tayo po ay umalis sa kaharian ng demonyo at pumunta sa kaharian ng Diyos. At ano po ang ating gawin? Yon, maniwala sa utos ng Diyos, magsisi at sundin ang utos ng Diyos. Para tayo po ay maging kasama sa unang anak na pinuntahan ng kanyang ama at sinabi niya na go to the garden. Pero sabi niya na no, ayaw ko. Pero nagsisi at bumalik sa ginawa niyang kagustuhan ng kanyang ama. No to self but yes to God. Yun po ang kailangan na gawin natin. Huwag natin sundin yung gusto ng katawan. Ang sundin natin ang kagustuhan ng Diyos. At paano natin malaman ang kagustuhan ng Diyos? Yan po ito. Kailangan na tayo po ay lumapit sa salita ng Panginoon, makinig, at sundin ang utos ng Diyos. Let's go back to Matthew chapter 21 verse 33 and 32. Sabi doon na almost malapit na ako sa verse 32 pala, ito pa yung let's finish this scripture. Sabi dito na pero ang mga naniningil ng buwis at mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya, at kahit na nakikita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan niyo at naniwala sa kanya. Ito yung sabi ng Panginoon sa mga religious, mga Pharisees at saka yung mga religious people during that time. Sila po ang number one na kontra sa tinuturo ni Jesus. Pero ito yung daan sa matuwid na pamumuhay. So this is the way to righteousness. Righteousness is doing what is right. And so this is right. The will of God, God's will is righteous, right? Doing God's word, doing yung utos ng Panginoon, ginagawang utos ng Panginoon, yun po ay talagang matuwid or kagustuhan ng Diyos. So, alin sa dalawa na ito ang pwede natin sundin? Ang hindi makapasok sa halaman ng sa kaharian ng Diyos, or makapasok sa kaharian ng Diyos. So we have that choice, we have that freedom. Pinakita ng Panginoon ang ano dito ang mabuti at hindi mabuti. So nasa atin ang pagpipili. We have that choice, we have that freedom, because God cannot force you. Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Pero ano yung inyong pipilihin, yun po ang mangyayari sa inyong future. What you decide today is what will happen in the future. So if you decide
na sundin ang kagustuhan ng Panginoon. Matutupad yan. Yun po, magkaroon ka ng, sabi doon, buhay na walang hanggan. There is future. But if you choose to continue to do your will, ang kagustuhan ng inyong katawan, ay it has no hope. Pero there's hope in doing God's will. In doing your self-will, it will bring you down. Utong ka sa kamatayan na hanggang ikaw po ay mawala at mapunta sa impyerno. Hallelujah. So, salamat po. Ito lang po ang aking pwedeng ma-share sa atin at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, thank you again for this evening, for allowing me to share your word at may you just be the one to continue to complete or ituro pa ang gusto mong malaman ng bawat isa para kami po ay patuloy na nasa inyong kaharian. Continue to do your will, Father. Thank you. Bless your people in Jesus' name. Amen. Amen.